Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, how are you today? So kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag tayo po ay mag-upload ng mga video at syempre mag-live streaming. Ang pag-uusapan natin mga kamunting tinig, ang pag-urong na naman ng Senado ng schedule ng presentation of article of impeachment. Instead of June 2, gagawin na naman pong June 11. Kinabukasan, holiday. So mag-adjourn na ang 19th Congress. Mga kamunting tinig, itong ginagawa ng Senado, nagpapag-igting lang ito ng pagdududa ng taong bayan kung matuloy po ba yung impeachment. Okay, na kung saan ay isinampa noong 19th Congress at itutuloy ba sa 20th Congress. Ang hindi ko maintindihan sa mga senador na sinasabi naman ng mga Duterte diehard supporters na hindi po mananalo ang impeachment laban kay Sara dahil kulang po sa numero. Alam ninyo mga kamunting tinig, di ba wala nga problema kung halimbawa ma-acquit si Sara Duterte sa impeachment, pwede siyang filean ng plunder case, okay, sa korte. Ang iniisip natin mga kamunting tinig, bakit po takot na takot? At bakit naduduwag ang mga senador? At bakit po ang dami nilang mga agam-agam? Simple lang naman pakinggan ang mga ebidensya na ihaharap ng prosecution panel na kung saan ay pinaghahandaan dahil majority, overwhelming, na mga mambabatas ng 19th Congress nagperma para po sa impeachment trial. Pati kaalyado ng mga Duterte nagpirma sa impeachment complaint at tinransmit po doon sa Senado. Tapos, dapat sundin ng Senado yung forthwith. Pero nagdebate na yung mga tao There are already political analysts, political scientists, yung mga constitutional expert, mga legal luminary, na mga paabot ang kanilang mga komento with regards sa usapin ng impeachment trial ni Sara Duterte. Mga Duterte diehard supporters, nagbubunyi dahil instead of June 2, nagiging June 11 na naman. Almost 1 week or almost 2 weeks na delayed. Ready naman kaya yung roast room? Ready naman kaya yung upuan? Ready naman kaya yung witness stand? Ready naman kaya yung mga damit? So, ang sabi ni Chis Escudero, kaya po nag-move into June 11 dahil po sa tatapusin muna yung mga legislative measure. Di kaya po ito ay justice delayed, justice denied. O di kaya may agam-agam si Chis Escudero na kapag ituloy niya ng maaga ang proseso ng impeachment sa Senado, ay hindi po siya mananatiling Senate President. Ang dami pong mga nagtatanong at dami pong mga nag-speculate ng mga ganyang klaseng bagay. Ang tanong ko, ano nang nangyayari sa Senado ngayon? Ito ba ay ang pinapasahod ng taong bayan? Ito na ba ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan na hindi naman po naninindigan para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino? Kung di, pilit na pinagtatakpan ang katiwalian sa opisina ni Sara bilang DepEd Secretary at Vice President. Mga Duterte diehard supporters, masaya kayo. But did you already consider yourself as a Filipino? Ang impeachment, hindi na ito usapin kung sino yung maka-Marcos, sino yung maka-Duterte. You have to follow your constitutional duties. Bound kayo sa inyong constitutional obligation. So sa punto na ito, i-delayed ninyo, kayo ang nag-set June 2. February pa na file ang impeachment complaint. Pagkatapos, ganito lang ang gagawin. Correct me if I'm wrong kung February. Pwede ninyo ma-comment dyan sa comment section. Pwede niyo akong i-correct. Ang tinitingnan ko lang dito, anong kinakatakot? Akala ko ba bloodbath ang gusto ni Sara Duterte sa impeachment trial? Paano magkakaroon ng bloodbath kung pipigilan mo sa korte, pagkatapos imamanipulate ninyo na ito po ay politika lamang? Ang daming mga palusot. Andaan po ninyo mga senator judges
karamihan sa inyo inimpeach si former President Joseph Estrada. Karamihan sa inyo inimpeach si Justice Corona. With regards na lang sa dollar account, ito na kung saan inimpeach ninyo si Corona, pero ano ang nangyari? Napawalang sala. So mas maganda kasi talaga, ako bilang munting tinig, bilang pro-government, ako naniniwala naman talaga ako, kung halimbawa man na marami ang numero ng mga senador na ayaw sa impeachment, yes or no lang naman yan eh. Ang mahalaga ngayon, mga kamunting tinig, marinig natin at makita ang mga ebidensya na ilalatag ng prosecution panel. Kasi hindi naman po sila magpursige na iakyat ang impeachment or verified impeachment complaint sa Senado kung wala pong basihan. Hindi po sila magkukonvene na prosecution panel kung wala po silang basihan at wala pong matibay na mga ebidensya. Ngayon, pwede naman pasinungalingan ng kampo ni Sara Duterte yung mga ebidensya na yan sa proper venue, sa impeachment. Kasi si Sara Duterte, impeachable official eh. At take note, karamihan sa survey, majority sa mga Pilipino ay gusto po na panagutin si Sara Duterte sa pamamagitan po ng impeachment. Sagutin dapat ni Sara Duterte, uy, may tao doon. Okay? Sagutin dapat ni Sara Duterte ang impeachment question. So, ang dami na kinikriticize na ngayon ng Senado. Ang dami na nagko-question ngayon sa Senado. Ano ang nangyari? Bakit? Nagduduwag ang Senado? Nawawala ang paninindigan? Ito ba ang pinapasahod ng taong bayan? Tamad? Tapos idadaan-daan lang sa mga pananalita? Kaya kayo na mga supporter ni Sara Duterte sa Senado, anong kinakatakot ninyo kung marami kayo? Ako, to be honest sa akin, dati 5 lang ang pinaniniwalaan kong mag-convict kay Sara Duterte. Ngayon 3 na lang. So wala na problema sa akin. Importante marinig ng taong bayan kung ano ang nilalaman ng verified impeachment complaint. Ano ang basihan? Ano ang mga ebidensya na nakalap ng prosecution panel para iharap sa taong bayan at mapagtibay na dapat po tanggalin ang Vice President sa pamamagitan ng impeachment. So kayo na mga nanonood, ano po ang inyong palagay? Hindi na nga inaksyonan, pero pinayagan ang mga senador na mag-conduct ng special hearing para po sa paghuli kay Rodrigo Duterte papunta ng dahig. Pagkatapos, si Chis Escudero, hindi siya makagawa ng desisyon para sa taong bayan. Alam ng taong bayan na kailangan sagutin ni Sara Duterte. Ngayon, kung i-convict ninyo, i-acquit ninyo, di i-acquit ninyo. Kasi para susunod na po ang kaso sa korte. Diba? Kasi kawawa Kawawa ang taong bayan. Gumawa na lang kayo ng batas, illegal nyo na lang yung pagnanakaw, kung ganun lang naman pala. Justice Corona, in-impeach nyo dahil sa dollar account. Tama? Dahil si Joseph Estrada in-impeach dahil lang po sa allegations. So ngayon, ang nangyayari, parang pinaglalaruan ng Senado ang taong bayan. Chis Escudero, what happened to you? Is that your principle? You are a lawyer by profession. Hindi mo ma-actionan ng forthwith proceed. Tapos sabi mo June 2. Ngayong tapos June 11 na naman. Kaya nga si Drilon nagdududa kung matuloy pa ba yung impeachment Ang taong bayan, mga senador ng Pilipinas, nag-aabang sa inyo. Nagbabantay ng galaw ninyo. Huwag kayo matakot. Back up ninyo ang taong bayan tapos matakot kayo, maduduwag kayo. Kasi nga, personal interest ninyo. Nakakahiya, tatakbo kayo sa sunod na eleksyon. Tapos yung duties na yan, yung responsibilidad na yan,
paliwalain ninyo. At ang tanong, bakit ang mga senador sunod-sunuran kay Chis Escudero? Sunod-sunuran kay Chis Escudero? Wala man ng kumontra. Samantala, ang taong bayan naghihintay ng kasagutan mula kay Sara Duterte. Hindi po karapat-dapat si Sara Duterte na pabayaan lang. Dapat panagutin at ipagtanggol niya ang sarili niya. Kung mayroon siyang mga ebidensya laban sa ebidensya na hawak ng prosecution, di ipakita niya panahon ng impeachment trial. Sabi bloodbath, matapang. Si Laila de Lima pala nga at saka si Jokno ang tinawagan at magiging bahagi ng prosecution panel, nanginginig na ang tinggil ni Sara. Ano man. Dahil alam nila. Kasi ako talaga naniniwala na kahit majority pang sumusuporta kay Sara Duterte o kay sa Senado, pero pag once na makita ng mga senador na supporter niya ang voluminous evidence against Sara, buboto po yan para makonvict. Buboto po yan para makonvict. Kasi pananagutan nila sa taong bayan to eh. Halimbawa, maraming ebidensya, tapos i-acquit nila. So ano na lang ang muka na iharap nila sa sambayan ng Pilipino? Do you think pagkakatiwalaan pa kayo ng taong bayan? Kahit pamilya nyo nga siguro baka ikahiya kayo. Dahil ang maraming ebidensya. Paano natin malalaman ang dalawang panig kung sino sa kanila yung tama at mali kung haharangan? Kung may mga concerted effort para harangan na matuloy ang impeachment trial. Bakit? Ano kaya ang kinakatakutan ng kampo ng mga Duterte? Ano kaya ang kinakatakutan ng mga Duterte senator? Bubuto lang naman kayo ng no eh. Pero you need to question the prosecution. You need to question the what they call this, the evidence that will be presented by the prosecution panel. Baka hindi nyo alam kung ano yung tatanungin ninyo kasi pag nagtanong kayo, lalo mapapahamak si Sara. Baka yan ang iniiwasan po ninyo. So abangan po natin mga kamunting tinig ang tanong, ano na Senado? Nakakahiya kayo. Alam nyo kung bakit? Duwag pala kayo, kayong gumagawa ng batas, tapos takot kayo i-implement ang batas. Impeachment nasa Constitution yan. And that is intended to those who violate impeachable offense. And that's intended for the government officials who is what we call this, impeachable. Si Sara Duterte is impeachable official yan. Wala siyang karapatan na mamuno kahit barangay tanod kung gano'n na hindi siya marunong sumagot sa mga tanong ng taong bayan sa kanya. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. Bye-bye.